So, hi everyone! Isang magandang araw sa ating lahat. So, konting tips lang po sa ating mga kapong OFW na nagbabalak na umuwi ng Pilipinas para mag-for good or magnenegosyo. So, before kayo umuwi, dapat i-consider nyo muna na kaya na ba talaga ng bulsa natin na mag-settle down, mag-for good. Kasi ang pagkahanap buhay dito sa Pilipinas talaga, ang hirap talaga. Isang buwan, 2 buwan, 3 buwan, di mo pa yan maramdaman. Pero after that, after 6 months, sobrang hirap talaga. So gusto nyo bang magtrabaho uli or magnenegosyo? So pag-isipan nyo munang mabuti. Kung if ever magnenegosyo kayo, dapat i-consider nyo yung budget nyo na kahit hindi man yun gaano kalaki, pero anong dapat yung ininegosyo, saang lugar, target market nyo, target na mga tao. Wag lang yung basta-bastang magbubukas ka ng negosyo na kahit hindi mo naman pinag-aralan mo na kung anong dapat. So yun talaga ang dapat. So katulad namin ng asawa ko, 9 years kami sa ibang bansa at napag-isipan namin magpo-for good na dito sa Pilipinas. So yun, nag-ipon kami at saka pinag-isipan namin mabuti kung anong negosyo talaga ang sakto para sa amin. So napag-isipan namin na magbukas ng sari-sari store. So yun, dapat mo din i-consider yung lugar, no? So yun na nga, sa pagbubukas ng negosyo, dapat full dedication talaga sa sarili na. Kasi pera yung nag-put up ka ng malaking pera, pinaghirapan mo yun. So dapat full dedication, at the same time ikaw talaga dapat yung magmamanage sa negosyo mo. Hindi mo dapat ipagkatiwala sa iba kasi mahirap na. Baka pinagkatiwala mo sa iba, tapos yun pala hindi na lumago yung negosyo mo at nalugi ka na. So ang hirap pa naman yung pinaghirapan nating pera na mawala, ma-put into waste. So yun na nga, dapat pag-isipang mabuti kung anong dapat yung negosyo, tapos yung market natin, yung target natin ng mga tao, at saka most especially yung pera. Dapat magtabi talaga ng pera para magnenegosyo. So yun lang, at sana subaybayan nyo yung ibang vlog ko for other business tips, no? So yun lang, thank you for watching, have a great day, bye bye.